She don't mean that way pero huli na nang tumitig sa kanya na mariin. She wanted to say he quoted her wrong pero wala namang lumabas na boses sa kanyang labi. Mukha pa nga siyang namalikmata sa kaharap, parang biglang tumigil ulit ang kanyang mundo. Ito na nga bang ayaw niya, yung nagiging tuod siya pag malapit ito at nakatitig sa kanya. Pati paghawak ni Clyden sa baba niya at ilapat ang labi nito'y wala siyang nagawa. Gumana na naman ang mahika kahit nakapikit na lamang siya. Muntik pa siyang maungol nang hindi lang biglang nagsalita si Ana sa labas. "Ate Shaina, ate!" Halos pasigaw na tawag ni Ana sa labas. Bigla siyang natauhan. Mabilis nilayo ang uso sa binata, pasimpleng umayos sa pagkakaupo. "Ana, bakit?" Pahayag niya, hawak pa ang mukha. Di niya tiyak kung maayos ang kanyang boses dahil sobrang lakas din ng pintig ng kanyang puso. "Ate, nandiyan na yung mobile grocery. Pwede ba tayo dito bibili, ate?" Tumikim pa siya bago ulit sumagot. "Okay, sige, palabas na ako. Pakisabi saglit lang." Anang dalaga habang inaayos ang kanyang listahan. Pagtayo niya halos magkabungguan ang katawan nila ni Clyden. Naroon pa rin pala ito sa kinatatayuan at halos hindi na naman niya malaman ang gagawin. "Sa labas na ako." Halos nagsastammer niyang turo sa labas, ngunit hindi man lang natinag yon mula sa pagkakatayo. Di tuloy siya makaalis sa kinatatayuan dahil masikip ang space sa store ni Ana. Sa sobrang lapit ng katawan nito, halos ramdam ng isa't isa ang mainit na sigaw ng kani-kanilang katawan. Naparanok pa siya na maramdaman na biglang tumigas ang hinaharap ng asawa. Nag-iinit ang kanyang mukha at kung pwede lang, kakaripa siya ng takbo papalayo dito. Nagulat siya nang bigla siyang hinila ni Clyden at nilapit ng husto sa katawan nito. "What are you doing?" Halos di marinig ni Shaina ang kanyang tinig. Sa sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso, halos atakihin siya sa pagkakalapit ulit ng kanilang katawan. "I'm holding you. Masama bang hawakan ko ang aking asawa?" Saan ni Clyden. Pati ang boses ito ay swabing-swabe sa kanyang pandinig, kasabay ng pagpupungay ng mga mata. "I should do this very often. What do you think, my lovely wife?" Ewan ni Shaina kung binibiro lamang siya ng asawa pero parang lalong nandambot ang kanyang mga tuhod. "Please stop playing. Nakakahiya sa mga tao dito." "Ano nakakahiya? You are my husband. You're my wife. Stop saying that. They don't know about it." Pero sa kaloob-looban, napakasarap pakinggan na ang lalaking mahal na mahal niya ay sasabihin ang mga ganong kataga. Halos nag-e-echo pa ang boses ito sa kanyang isip. "Ate Shaina, nandito na yung mobile grocery." Mula sa kanilang titigan, bigla nawindang ang isip niya. Mula sa pagkakayapos ni Clyden sa kanya, agad siyang kumawala na may walang nangyaring komosyon sa kanilang dalawa. "Oo, sige, palabas na." Inayos ni Shaina ang sarili at kulang na lang kumaripas siya ng takbo papalayo sa lalaki. Baka kasi magbagong kanyang isip at mas gustuhin na lang niya na nakayapos na lang dito. Halos hindi magkanda o gaga ang magkakapatid sa pagdidisplay ng kanilang mga paninda. Pinuno niya ito at tuwang-tuwa ang mga yon, pati si Tatay Adolfo, kitang-kitang labis na kasiyahan na nakarehistro sa mukha nito. Pati si Clyden nag-i-enjoy din sa pagbutingting sa mga paninda nila. Binubusisi bawat supot ng chichirya. Binabasa pa ata anong sangkap ng mga to. Halos mag-aalas 3 na matapos ma-display ang lahat. Pagkatapos binili na ng mga bata, nagpaalam sila kay Tatay Adolfo. "May pupuntahan ka pa?" Si Clyden nang nasa loob na sila ng sasakyan. Pagkaanda ng sasakyan, finol nitong aircon at airfan. "Sa bahay na ako. Pero kung may pupuntahan ka, mag-commute na lang ako pa uwi." Sa sitwasyon ni Shaina dito, ngunit tiningnan lang siya nito bago pinatakbo ang sasakyan. Maya-maya ay napansin niyang out of route sila pa uwi, ngunit pinagkibit niya to sa pag-aakalang meron tong daraanan. Nagulat pa siya nang huminto sila sa parking lot ng isang sikat at mamahaling boutique. "May business meeting ka dito?" Medyo nagdududa ni Shaina ng pahayag. Tumango lamang iyon saka bumaba sa sasakyan. Pumasok to sa loob ngunit pagkaraan lamang ng ilang minuto, bumalik din to na may daladalang paper bag, saka diretsyong nalagay sa backseat. Since di naman niya pinapakialaman ang lalaki, minabuti niyang manahimik at isandalang sarili sa may window side. Papikit na naman ang kanyang mga mata nang maramdaman na siya inang hinawi ni Clyden ng kanyang ulo papalapit dito.
Nagising bigla ang kanyang diwa at umayos siya ng upo. Are we there yet? Pasimple niyang pahayag habang ginagala ang mata sa paligid. Pakiwaring niya, out of the way talaga sila, kaya't nagtatanong ang mga matang tumingin siya dito. It's K&V night later. Too late na kung uuwi pa tayo sa bahay. I'll drop you in the salon then I'll pick you up before 7. Wika ni Clyden at bigla sa siya inang tumuwid ng upo. Anong sabi mo? Do I need to repeat myself? Baka kasali ako dyan. I'm not connected to K&V. Protesta ni Shaina. K&V and ARB are now sister companies. Be our guest. Pero, one more word, I'll kiss you to death. Paranakot ni Clyden at parang umatras bigla ang kanyang dila. Natutup pa ni Shaina ang kanyang bibig kaya't di naiwasan ni Clyden na mapalatak ng tawa. It's not funny. Pairap na pahayag niya rito. Lalong umiti ang lalaki sabay hatak papalapit sa kanya. Tuloy pumasok sa ilong ang nakakaadik nitong pabango. Halos nagtayuan pa ang buhok niya sa batok nang bigyan siya na isang halik sa ulo. Yay! It's so sweet. But she has to control herself. Baka isipin nito, kilig na kilig naman siya. Mula sa kanyang kilig moments, nagpark ang asawa. Sa malapit sa isang establishment. I hate to kill your enjoyment in my armpit, but I have to let you go for now, babe. Anang lalaki pagkapwesto ng sasakyan. Agad si Shainang umayos sa pagkakaupo. Pasimpeng tinago ang pamumula ng mukha. How did he know that she's enjoying staying in his armpit? Ganun ba talaga siya ka-transparent? Hey, it's okay. Wika ni Clyden. Pagkaharap ng kanilang mukha ay mas lalo nag-eratiko ang tibok ng kanyang puso. Shaina is freezing at kahit anong kagustuhan niya, naigalaw ang sarili, hindi yun sumunod. Nagpapanik ang utak pero ang katawan gustong-gustong ma-intact nang gadangkal sa binata. My God, Shaina, don't look at me like that. We're in a hurry, don't tempt me. Ewan ni Shaina kung galit kaya't bigla siyang natauhan. Agad niyang nilayo ang katawan dito at inayos ang sarili at hinagilap na buksan ang sasakyan. Narinig niyang huminga na malalim ang asawa, ngunit halos bawalan siya ng ulirat ng bigla. Sinakop nito ang kanyang labi. At first is a hungry and aggressive kiss, but little by little, Clyden changed his way. He even kissed her in the neck which made her moan. I don't want to make love with you here, babe, but I cannot hold it any longer. Paos na paos ang boses ni Clyden. Pumesto to sa pagkakaupo at walang kahirap-hirap, binuhat si Shaina paupo sa kandungan. Nagulat to but before she made her mind, nasakop na naman ni Clyden ang kanyang labi. This time, mas mapusok, malalim at mapagnasa. He craves for her and he wanted her so badly. With his touch, Shaina lost her mind. She danced with his music. I like hanging you there but we must get up now. Magpahinga ka na lang mamaya sa salon, okay? Malambing na pahayag ni Clyden sa asawa. He likes it that way, yung nakayakap sa kanya, si Shaina habang naririnig ang pintig ng kanilang mga puso. This is the sweetest thing he had done ever, yung hayaan ng asawang nakadapa sa katawan. She lost her energy and he liked it very much. It's the quickest thing but he is so contented and satisfied. Kung hindi lang activity sa kumpanya, gusto niya itong ulit-ulitin. Shaina is now back to her consciousness. Bigla siyang pinamulahan ng mukha at hiyang-hiya sa sarili. Agad siyang bumalikwas mula sa pagkakalagan kay Clyden. Halos di niya malaman ang gagawin habang inaayos ang sarili. Sorry, halos di rin niya mahanap ang kanyang boses. Clyden felt her uneasiness at malambing na inangat ang kanyang mukha. Don't say that, I like it very much. Sad ni Clyden at saka dinampian ang labi ng halik. Now you better get off the car or else I will make love with you here until your last breath. Pabirong saad ni Clyden kaya hindi rin na siya napigilang ngumiti. Bago sila magkasabay na bumaba sa sasakyan, ay may inabot si Clyden sa kanyang kaheta. Alam ni Shaina na alahas ang laman nito, ngunit nagtataka siya kung bakit siya binigyan nito. Wear it tonight. At kahit may pag-aalinlangan, kinuha na lang niya to at nalagay sa bag. Okay, I'll give it back to you after. Saad niya at saka naunang nagbukas ang pintuan. Bit-bit ang kaninang paper bag, nagpatiunang pumasok sa salon si Clyden. Sa pagkakaalam ni Shaina, ito ang pinakabonggang salon sa buong Pilipinas at mga high-profile at elitista lamang nakakapasok doon. Pagkapasok, sinilubong sila ng isang napakagandang receptionist. Giniya agad sila sa isang marangyang silid na napakaganda at napaka-eleganteng parlor.
Sa tanang buhay, ngayon pa lang siya nakakita ng ganito. Bagamat ang laki-laki, siya lang nag-iisang customer. Pagkatapos makipag-usap si Clyden sa isang artist, ay lumapit to sa kanya. I'll pick you up at 7, take a rest, and enjoy your stay. Thank you. Sagot na lang na siya dahil talaga siyang masabi dahil sa napakaganda ng kinaroroonan niya. Don't mention it. See you later. Saan nito tinampian ang halik sa labi bago lumabas sa private parlor. Una, binabad sa Shaina sa tub na may gatas at mga rosas habang may kumakalikot sa kanyang mga paa. The spa and the pedicure and manicure habang nakalublob siya sa tub. Sa kapaguran na idlip siya habang ginagawa ang service. Pagising halos hindi niya makilala ang kanyang mga kukos sa paa at kamay. Nagulat siya dahil may mask na rin ang kanyang mukha at may nakapatong na cucumber sa kanyang mga mata. Pag-aahon sa tub, mukha naman niyang pinaglaruan ng makeup artist. Sinabihan siyang light lang gagawing makeup sa kanya, tsaka gagawing classic ang buhok. May pa-curl ng konti sa bangs hanggang laylayin ng buhok. Tinirim pang buhok para mas mapaganda daw ang outcome. Pagkatapos sa mukha, tinulungan din siya ng mga ito na isuot ang kanyang gown. Di niya alam sinong pumili nito pero saktong-sakto sa katawan. Halos di rin siya makapaniwala sa nakikitang refleksyon sa salamin. It's not her favorite color, but she loved it very much dahil bagay na bagay sa kanyang classic aura ang black na gown. Di siya masyadong revealing, medyo naka-usli ang kanyang cleavage, pero nakadagdag iyon sa napakaganda at eleganteng aura. Feeling niya siya si Anne Hathaway sa kanyang aura. Pagkatapos ng final touch, naalala niya ang kaheta na binigay ni Clyden sa kanya. Pagbukas pa lang niya, halos matutop niya na ang kanyang labis sa gulat. It is a set of jewelry made of diamonds. Hindi siya pamilyar sa ganong klaseng alahas. Bukod sa walang pambili, hindi rin siya interesado sa mga mamahalin. Pero alam niyang millions ang bayad sa mga to. Kung iisipin, mas mabuti pa ang mga to sa kanyang buhay. Ayaw niya nga sanang isuot yun, pero sinabihan siya ni Clyden na isuot niya. Pati ang mga makasamang artist na mangha sa kanyang eleganteng aura pagkasuot niya sa gown na iyon at sa mga alahas. Kumikinang ang tenga, maging ang dibdib, pati ang rest. Pagsapit ng 7, dumating si Ronnie para sunduin siya. Di pa man niya natatanong nasan si Clyden, sinabi nitong may early meeting lahat ng board, kaya siya na lang ang nararoon at sumundo sa kanya. Magkaganon man, pinasalamatan niya to, lalo nang sabihin nitong ang ganda-ganda niya. Kayo na po ang pinakamagandang babaeng nakita ko, ma'am. Hangang-hanga saad nito. Naku manong, hindi naman. Mas maganda pa rin yung girlfriend ng boss mo. Out of the blue, lumabas sa labi niya. Nakatatak sa isip niya na supermodel ang girlfriend ni Clyden, and supermodels are the most beautiful and elegant women in the world. Ay naku, wala siya sa kalingkingan mo, ma'am. Magaling lang magdamit at maglakad yun. Saad nito at natawa na lamang siya. Kung magkakaroon siguro siya ng fans club, ito ang gagawin niyang presidente. Ano bang gusto niyong regalo, manong? Saad niya at tumawa yon sa biro niya. Basta, masaya po kayo, ma'am. Yan na po ang magandang regalo ninyo para sa akin. Saad niya at natouch siya sa sinabi nito. Sana kayo na lang ni Sir Clyden forever. Patuloy nito at di niya napigilang mapangiwi sabay kamot sa kanyang ulo. Yung una kaya niya ipakitang masaya siya, pero yung pangalawa, parang sukton sa buwan ang gustong mangyari ni kuya. Kahit nga sarili, hindi niya inassume na magkaka-forever sila ng binata. 3 years lang ang nakaset sa utak niya na magkakasama sila ng asawa. Beyond that, wala na, dahil ayaw niya ma-disappoint at talaga nga namang imposible din yon. Naku, kuya, hindi naman ako bagay kay Clyden, isa pa, may girlfriend yon. Pagkatapos na mapawalang bisang kasal namin, sigurado, pakakasalan niyang girlfriend yon agad-agad. It's a bit hurting, pero she take that lightly. Kaya nga halos kontroladong-kontrolado niyang feelings niya at ini-enjoy lang ang mga pagkakataon na may magagandang nangyayari sa kanila. It's not in her nature to assume, lalo na sa feeling na ibang tao towards her. Basta ma'am, boto pa rin ako sa inyo para kay sir kahit anong mangyari. Saad nito at napangiti na lamang siya. Salamat po, nasambit na lamang ni Shaina. Tamang-tama namang mag-park ang kanilang sasakyan sa harap ng KNV building. Ma'am, akit na lang po kayo sa top floor, doon po gagawin ng party. Saad ni Mang Ronnie at tumango-tango siya. Pinasalamatan niya ulit bago bumaba ng sasakyan at dumiretso sa lobby ng KNV.
Naparito na siyang minsan kaya't madali lang niyang nahagilap ang elevator. Sinenyasan pa siya ng guard na pataas pa lamang kaya sumenyas din siya ng pasasalamat. May mga nakasabayan siyang pataas din sa elevator. Halos maasiwa siya sa tingin ay pinukol sa kanya, ngunit tipid ng ngiti lang binigay sa mga to. Paglabas ng elevator, kanya-kanyang kuhang partner ng mga yon, tsaka magkahawa kamay na pumasok sa may pinakabulwagan. Meron ding mga naghihintay na lalaki sa taas para sa ibang babaeng nakasama niya sa elevator. "Hello ma'am, guest po kayo?" Bati ng receptionist habang nakatayo sa may pintuan at nag-check ng attendees. "Yes ma'am, good evening." Nakangiting bati na siya ina dito. "Wala pa po ba sa venue yung nag-invite sa inyo ma'am?" Nasa loob na po, nasa meeting daw." "May ticket po kayo ma'am?" "Ha? Wala po eh." Kanda-otal na sagot na siya ina. Wala naman sa hinagap na ganito ka-stricto ang KNV pagdating sa gantong activities. Di lang naman kasi mga ordinaryong empleyado ang attendees ng party, mga board of directors at mga high-ranking officials at families ng mga to ang naroon. "Okay lang po ba ma'am kung hintayin niyo po dito yung inviter ninyo?" Magalang na saan nito at tumango-tango siya. "It's okay ma'am, thank you." Magalang din niyang pahayag saka pumunta sa gilid. Now what? Gusto niyang pagtawanan ng sarili. Hanggang kailan siya maghihintay doon? Did Clyden ever think of him at this moment? He's on the meeting right now. Paano kung sakalang matapos ang meeting nila pagkahating gabi? Oh my gosh, he should think better. Patapos na ang meeting ni Clyden together with the board of directors. Inagahan ng pulong para ma-enjoy ng bawat isa na makipagsosyalan sa mga high-ranking officials ng KNV. It is already 7:30. Mula sa loob nakikita niya ang mga pumapasok na tao mula sa malaking pintuan. Tinext niyang assistant na nasa labas. Tinanong ko sinong member of his family ang nakapasok na sa loob. "Your mom and dad are already at their table, sir. Any other person at their table?" Tanong ni Clyden. "They're amigas and compadres, sir." Reply ulit nito. Tiningnan ulit ang kanyang orasang pambisig. Lagpas 7:30 na. "Where is she?" Text kay Ronnie. Ito ang inatasan niyang sumundo sa dalaga. "Kanina pa po siya umakyat, sir." Sa nabasan na pumara si Clyden which led him to stand in immediately. When he realized what he did, agad siyang humingi ng sorry sa kasama. Nag-excuse para pumunta sa corner. "Shaina Aguas is outside, let her in." Matigas niyang utos sa assistant sa phone. Halos nataranta naman nasa kabilang linya sa timbre ng boses nito. "Yes sir, what she look like sir?" Tanong nito at dinig na nasa kabilang linyang mahina niyang pagmura. "How did you describe her?" Wala siyang maisip. He is in panic at alam lang niya sweet and beautiful. Napanay sa siguro sa labas and he cannot forgive himself kapag umalis na to. "She's in black with classic hairdo. She's beautiful. Kung pwede lang lumipad palabas para siya nang kukuha dito." "Copy sir, right away po." Narinig niyang saad na nasa kabilang linya. Napabuntong hininga siya nang i-end call button niya ang kanyang phone at binalik sa bulsa. Halos windang pa ang isip nang bumalik sa kinaupuan. Pagkatapos sinabi niya ng adjourn ang kanilang meeting. Kinamay niya lahat ng board of directors at halos sabay-sabay na lumabas sa conference room para makihalubilo ng lahat sa party. Paglabas nila ay siyang pagbungad ng babae na nakagaw ng black na bumagay sa classic hairdo at kumikinang dahil sa suot na diamonds. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.